Okay, magandang araw po. Dito naman po tayo sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas. Sila pong dalawa. O, kaway-kaway, Kuya Romy, Ate Dorcas. Hello. Yan. Nag-aaral naman po tayo ng salita ng Diyos. Patungkol po ito sa pagmamahal ng Diyos o pag-ibig ng Diyos. Sa isang buwan, sa isang linggo, araw ng pag-ibig ng mga tao. Sa tao naman yan, ano? Tungkol sa pag-ibig sa tao. Pero ang pag-ibig kasi marami yan, ano? Pag-ibig sa mga hayop. Yan. May pag-ibig sa hayop. May pag-ibig sa tao. Depende sa pag-ibig, ano po. Ang pinakamahalaga dyan, yung pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, yung pag-ibig ng Diyos, walang katumbas. Kasi wala siyang hinihinging kapalit. Hindi kagaya ng pag-ibig po sa ibang bagay. No. Halimbawa, mahal mo siyang tao, kaya mo siya mahal, marami siyang pera. O, meron naman yung pag talagang mahal mo ang tao. Iba-ibang klaseng pag-ibig yan eh. Pero mas maganda yung pag-ibig ng Diyos. Ano po? Kaya bago tayo magsisimula, ihingin natin ang tulong ng Diyos upang siya pumatnubay sa bawat isa po sa atin, tayong mga nakikinig at nanonood ng Biblia, ng video ito, ano? Panginoon Diyos, sa aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Sana mga puso at isip ng tao upang lubos namin maunawaan ang iyong salita. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise God. Ang pag-ibig po, ang sabi dito sa 4:9, tignan natin na po. Tayo pong mga tao ay umiibig tayo, pero yung pag-ibig pong yan ay natutunan natin dito po sa Biblia. Sabi po rito ay ganito nakalagay, ano, sa unang 1:4-9. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig, yan, sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus, upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Yon. Itong pagmamahal ng Diyos ito sa atin, dito po tayo, kaya tayo natutong umibig. Ibig sabihin, una pong umibig ang Diyos sa atin. Anong sabi ng kasulatan? Napakaliwanag, ano po? Isinugo ng Diyos ang kanyang ay inihayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ano? Ngayon, doon sa tingnan natin kay Pablo naman, no? Sa 5, Roma 5, ganito naman ang mababasa natin. Okay. 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo mga makasalanan pa. Yon. Ang pagmamahal ng Diyos, kaya sabi ko po, iba yung pag-ibig ng Diyos eh. Isipin nyo, ibinigay si Jesus para mamatay lamang. O sino pong tao sa inyo dito? Dito di ba kayong makapag-comment na, halimbawa, may kasalanan ng tatay, kailangan siyang patayin, pero ang sabi ng anak, ako na lang po, patayin nyo, huwag ang tatay ko. Meron po bang ganon? O kaya naman yung anak ang papatayin, ang sabi ng anak ay tatay, ako na lang, huwag yung anak ko. Wala, di ba? Pero dito, pinakita ng kasulatan na binasa natin. Tayo bilang makasalanan, tayo po dapat ang parusahan. Pero dahil sa mahal tayo ng Diyos, ibinigay ang kanyang anak para mamatay. Isipin nyo pong pag-ibig yan. Walang katulad na pag-ibig, kaya ang unmerited favor yan eh.
Wala siyang kapalit. Tayo dapat ang sintisyan ng Diyos ng kamatayan. Dahil sa mahal tayo ng Diyos, ang ginawa niya, ibinigay si Jesus para mamatay naman para sa atin. Isipin niyo po. Kumbaga parang ganito. Tayo po yung nagkasala. Pero ang ginawa ng Diyos, binigay si Jesus, parang si Jesus po ang may kasalanan. Kasi yung kasalanan po natin, kinuha ni Jesus. Kaya siya pinatay. Dahil sa ating mga kasalanan. Ganyan po ang pagmamahal eh. Kailangan may kahalong sakripisyo. Sacrifice. Meron ba makakagawang ganyan sa mga tao? Wala. Pero ang Diyos, sinugo niya. Kasi po, wala tayong magagawa. Tayo pong mga tao nagkasala tayo. Ang sabi rito, mismo si Jesus po nagsabi. Basahin natin sa Hebreo chapter 10 ha. Ito. Dahil wala po tayong magagawa, ang sabi po rito sa Hebreo chapter 10, 5-6. Dahil diyan, na si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos. Ang nagsasalita si Jesus ito kausap niya ang kanyang ama. Nang pupunta siya rito sa daigdig, yung daigdig yung lugar ng tao. Dahil diyan, na si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pangalay, pati mga andog, at ang mga ayok na hindi na handang sunugin, hindi mo ibig sa dambana ay dalin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog ng sinuman at ang mga handog ng handog upang pawiin ang kasalanan. Ito na yung salita ni Jesus. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kita nyo, ano sabi ni Jesus? Inihanda mo ang aking katawan. Para saan po yun? Bakit inihanda ng Diyos ang katawan ni Jesus? Sabi ni Jesus, upang ihandog. Alinsunod sa batas ni Moises, pag nagkasala ang tao naghahandog sila ng mga hayop. Nagsusunog sila ng mga hayop. Pero hindi na po kinalugdan ng Diyos ang ganung mga ginagawa ng tao. Kaya sabi ni Jesus, Ama, ihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya ang tawag ni Juan dyan, kung babasahin natin yung unang 1:5-19, ay ganito nakasulat naman. Sabi ni Juan ay Juan at 29. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tignan ninyo, siyang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Yung kordero po, isang uri ng hayop yun. Kaya si Jesus po inalintulad sa isang hayop. Kasi pagka nagkasala ka, naghahandog ng mga hayop. Dahil wala po tayong magawa para alisin yung kasalanan natin, kaya isang katawan ang inihanda si Jesus kay Jesus. Ibig sabihin po, ang ating Panginoong Yesus, wala siyang katawan na gaya natin. Wala. Kaya ang ginawa niya, binigyan siya ng katawan ng Diyos na gaya natin, na may laman at dugo. Ito po yung ipinako sa krus. Yun ay andog. Andog. Yung sarili niya,
inihandog niya sa ibabaw ng krus para lang po tayo mapatawad ng Diyos. O kita niyo po pagmamahal ng Diyos sa atin. Isipin niyo, pinadala yung anak para parusahan, saktan, bugbugin. At ano pa, yung napanood niyo yung pelikulang Passion of Christ? O yung nilalati ko siyang gano'n na merong sima na tumatama sa likod niya. Isipin niyo po, totoo yun. Kasi yung Passion of Christ na yun, ni-research po nila yung mga nasa Biblia at saka po nila ginaya. Ginaya nila, kaya kung papanurin niyo yung Passion of Christ, doon po yung pinakamasakit na eksena nang si Jesus po nakatali yung kamay niya sa isang para posting maliit na ganyan. Kahit ano pong yung berdugo, kada ipalo niya yung lati kung may sima doon, tumatama sa laman niya. Totoo po yun. Sa reality, sa totoong buhay, totoo yun. Doon po nila kinuha yung pelikulang Passion of Christ ni Mel Gibson para lang po mapatawad na tayo ng Diyos. Alam niyo, kapag pinapanood ko yung Passion of Christ na yan, pagbagamat ilang beses ko na napanood yun, doon sa ganung eksena, doon po ako naluluwa eh. Doon ako naluluwa. Kasi isipin nyo tayo po may kasalanan tayo sa Diyos. Kasi po hindi natin sinunod ang gusto ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Kaya nga tinuruan tayo ni Jesus eh. Naalala niyo pa ba yung panalangin na Ama namin? Di ba i-recite natin Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa para nang sa langit. Kaya yung pagsunod po sa Diyos, magsisimula yon dito sa lupa. Kasi lahat po ng tao ay nilagay ng Diyos sa lupa. So nagkasala tayo, tinuruan tayo ni Jesus ng tamang panalangin. Pero yung panalangin, pansinin nyo sundin nawa ang iyong kalooban. Ibig sabihin, nire-remind lang ni Jesus yung batas ng Diyos na sundin natin ang kanyang kalooban. Yun po kasi ang nalabag ng tao. Hindi sumunod sa gusto ng Diyos. Kaya lahat po tayo nagkasala sa Diyos. Pagkikita natin paano lumabag ang tao Hindi po ba pag ang isang anak, yung anak mong bata, inaakay mo habang bata yun, po? Awak-awak mo kanyang mga kamay, inaakay mo hanggang sa matutong lumakad. Inaakay mo sa buhay hanggang sa matutong sa buhay. Pero, nung kaya na niya maglakad ng mag-isa, sinasabi ng bata, ng anak mo, ayaw ko na po, kaya ko na po mag-isa. Hindi po ba ganun ang ugali ng tao? Siyempre na sinabi niyang, huwag niyo na akong akain, lalakad na ako sa gusto ko. Yung gusto ko, ang lalakarin ko. Hindi yung gusto niyo. O kita niyo po? Kaya kung minsan, ano ba yung kanta ni Freddy Aguilar? Anak, saan ako nagkamali? Alala niyo yung anak, yung kanta ni Freddy Aguilar? Na sumikat, kumita ng bultong-bultong pera. Nagkaroon pa ng version, ng Japanese version niya, kaya umani ng gusto si Freddy Aguilar nung araw. Pero, ayun, wala na si Freddy, namatay na, Isipin niyo po, naligaw ng landas, ang sabi ng kanta. Kaya ang tanong, anak, saan ako nagkamali? Isipin niyo yan. Bata pa lang, kinukulambo mo, ayaw mo sa malamukan, maglalagay ka ng ventilador. Nung lumaki na, sabi niya, kaya ko na po. Di ba? Hanggang sa, anak, saan ako nagkamali? Di ba ganon ang reality ng buhay? So lahat po tayo nagkamali, nagkasala sa Diyos. Wala tayong magagawa, kaibigan. Kahit anong yaman mo, hindi obrang kayamanan mo para ibayad mo, isuol mo sa Diyos.
Sa mga politiko, pwede yun. Suhulan mo lang ng pera eh. Buhaya na kanila eh. O, hindi ba totoo yan? Ayun, meron na raw siya nakakulong na buhaya. Ewan ko, kailan yung susunod na buhaya. Na ikukulong nila. Ha? Kaya kanda gulo po sa Senado. O, di ba? Kanya lang, nanaig po yung sa Senado. Nagkakaroon na rin ko dun sana eh. Kanya lang, nagkaalataan. Nagkaalataan po sa Senado. Kaya hindi sila nagtagumpay. Kaya ngayon, ang Diyos ay nagpadala upang bayaran ang kasalanan natin. Wala pong iba kundi ang kanyang anak na si Jesus. Parang ganito, may utang ka, napakalaking halaga. Wala ka nang magagawa. May biglang dumating, sabi niya, huwag kang mag-alala pare. Babayaran ko na yung utang mo. Hindi ba ano pong pakiramdam mo pag binayaran yung utang mo na hindi mo kayang bayaran? Hindi ba masaya ka? Masaya ka kasi may nagbayad sa utang mo eh. Bawa, nakautang ka ng 1 milyon. Bigla ka nawala ng trabaho. May biglang tao lumapit sa'yo, pare, ito yung 1 milyon, ibayad mo sa utang mo. Di ba masaya ka, kaibigan? Kaya tayo spiritually, dapat masaya tayo. Dahil meron nagbayad ng utang natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang problema, hindi na natin pinapansin yan eh. Hindi na natin pinapansin. Iba na kasi ang takbo ng mundo po, kaibigan. Anong sabi rito? Tignan ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Talaga napakadakila. Unmerited favor, ika nga, walang hininging kapalit. 1:16. Ganito po ang nakalagay. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Tayo po yun, sangkatauhan. Kaya, ibinigay niya kanya kaisa-isang anak, si Jesus, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun lang po ang solusyon. Kumbaga, sabi ko nga po, may utang kang 1 milyon, meron nagbigay. Masaya ka. Samantalang dito, papunta ka na lang ng impyerno, kaibigan. At biglang dumating si Jesus. Ang sabi ni Jesus sa iyo, tanggapin mo lang ako. Sumampalataya ka lang sa akin. Hindi ka na mapupunta sa impyerno. Anong gagawin natin? Di tanggapin natin si Jesus. Sampalatayanan natin si Jesus. Para hindi tayo mapunta sa impyerno. Pero yung iba, imbis na isuko ang buhay kay Jesus, ang dami pang mga rason. Ang dami pang mga dahilan. Ang mga pangahalibay. Dapat hindi. Tingnan nyo po mismo ang Panginoong Jesucristo mismo nagsalita. Tingnan natin po yung isang talata, no? Na sinabi niya, sa inyong pananampalataya sa akin, na sabi niya, dito po sa Gawa 26:18, nang nag-uusap po si Jesus at si Pablo sa Damasco. Sa parting Middle East po yun, Damasco. Middle East yun. Ito sabi ni Jesus kay Pablo, 18, ano? Ang sabi niya, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar
kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Kita nyo? Ang sabi ni Jesus kay Pablo, Pablo, ang lahat ng tao pinangangaralan mo pag sumampalataya sila sa akin, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at isasama ko sila sa mga taong ginawang banal ng Diyos. Kita nyo po? Ibig sabihin, kung isasama tayo sa mga taong ginawang banal ng Diyos, patungo ka ng langit, kaibigan, pag namatay ka. Pero ano lang ang requirement? Sasampalataya ka kay Jesus. Ibig sabihin, susunod ka kay Jesus. Hindi po pwedeng naniniwala ka lang kay Jesus pero wala kang pagsunod. Hindi, mali yun. Pag sinabi sumasampalataya ka kay Jesus, susunod at susunod ka kay Jesus. Yun ang sinasampalatayanan mo. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo. So, anong dapat mong gawin, kaibigan? Panahon na, isuko po ang buhay natin kay Jesus. Panahon na. Kailan nyo pa isusuko ang buhay nyo kay Jesus? Pag huli ng lahat. Sabi ng iba, at saka na lang. Paano kung namatay ka nang hindi mo na isuko ang buhay mo kay Jesus? Kaibigan, ang kamatayan, wala po sinasabi ng kamatayan ay darating ngayon. Hindi. Meron po akong pinsan, first cousin. Habang kumakain po silang tanghalian, bigla pong napaganon yung asawa niya namatay sa harap ng lamesa habang kumakain sila, pamilya. Sino bang makapagsasabi na yung oras na yung mamamatay ang asawa niya? Meron naman kami kay schoolmate po. Nasabi ng kanyang kapatid na babae, agurin mo nga yung likod ko. Masakit ang likod ko, sabi niya. Habang nakagunon po yung babaeng kapatid, inagod naman ng kapatid yung likod ng kapatid niya. Hindi niya alam, habang inagod po yung likod niya, nawala na po pala yung buhay. Sabi niya, uy, gising ka na. Wala na. Isipin niyo yun? Ganun po kabilis kung dumating ang kamatayan. Oh, hindi ba yung sinasabi nila? Aba, kausap ko lang kanina yan, nakaburol na pala kayo yan. Di ba may mga instances na ganon? Nakausap ko lang yan kahapon. Siya na pa yung nakaburol ngayon. Diyan o, sa isang iskinita po dyan, senior citizen, si Robert. Sabado, nagkukwentuhan pa kami eh. Aba, nung duman ako na Sabado, nakaburol na. Sipin niyo po yan. Walang ano yung kamatayan dumarating. Paano kung dumating yung kaibigan na hindi mo pa isinukong buhay mo kay Jesus? Samantalang inandog na ni Jesus ang buhay niya, namatay sa krus. Para sa'yo. Para sa akin, para sa ating lahat. Ngayon, hindi mo susuko ang buhay mo. Kaya nga sabi po doon sa 1:16 o sa 17, hindi isinugo si Jesus dito sa mundo upang hatulan tayo ng parusa. Isinugo upang iligtas tayo sa tiyak na impyerno sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya panahon na, kaibigan. Ginawa na ni Jesus ang kanyang obligasyon. Gawin mo ngayon ang obligasyon mo. Ang alin? Isuko mo ang buhay mo kay Jesus. In due time, kumatok man po yung kamatayan sa buhay natin, wala na po tayong agam-agam. Yung iba sabi na, at saka papanalangin ka lang na namin. Hindi na ganon. Alin kaya mas maganda? Pag namatay ka, wala nang nananalangin. O yung mamatay ka, meron pang mananalangin sa iyo. Kumisan po ang maling katuruan eh. Yan nga sinasabi ng iba eh. Pag namatay kayo, pagdadasal na lang namin kita. Hindi na po totoo yan. Walang ganyan turo ang Biblia. Kahit ilang beses mo ipagdasal yan, patay na yan. Kaya habang nabubuhay tayo,
tanggapin na po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sinuruan mo kami ng aming dapat gawin habang kami nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Wala po kaming may babayad sa iyo kasi wala naman po talaga kami magagawa. Pero ikaw na rin po ang gumawa ng paraan, ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus upang siyang maghirap at magdusa hanggang mamatay sa ibabaw ng krus. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kayong mga nanonood ng video ito, sana po merong maiwan sa inyo. Meron man lang sana kayong mapulot ayon sa Biblia. Hindi ko po aral yan, aral ng Biblia yan. Po, amen. Ang Biblia ng mga pastor. Ito po. Oh. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Biruin nyo na po kapitbahay nyo. Huwag lang yung biruin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay totoo po yan. Kaya righteous God yan. Sige po. God bless us all po sa inyo. Bye-bye. Oh, kaway-kaway. Ate Dorcas.